Magsa tayo nakasama si Jesus. Ako po si Father Eric Arada mula sa Archdiocese ng Lipa at Cura Parroco sa Parokya ng Santa Clara ng Assisi dito sa Barangay Santa Clara, lungsod ng Santo Tomas. Magandang araw sa ating mga faith friends at sa ating kalakbay sa ating buhay pananampalataya at patuloy pagdinilay at paglaganap ng salita ng Diyos. Ngayong linggo ay tinatawag nating Gaudete Sunday, isang masayang linggo na malapit ng darating si Jesus. Mamayang gabi simula ng simbang gabi at bukas Misa de Gallo. Madaming dahilan kung bakit tayo masaya. Maring nanalo sa raffle, masarap ang mga pagkain, nakapamasko sa nanino at ninang, o maaring nag-reunion ang mga pamilya. Pero mas malalim ang kagalakan ang nais ni Jesus sa atin. Sabi ni San Pablo Apostol sa mga taga-Pilipo, "Magalak kayong lagi sa Panginoon." Sinulat niya yun na siya ay nasa loob ng bilangguan. Kagalakan ay hindi sa kapaligiran, gaya ng mga ilaw at awitin, kundi sa kalooban o nasa puso natin. Paano? Sabi nga, stop the music. Laging pakinggan ang saya ng panahon ng Pasko. Pero iba ang dulot nito. Kung stress, traffic, tension, pagod, utang, gusto natin perfect ang Pasko. Christmas tree at Belen, perfect ang pagkain at dekorasyon, perfect family reunion. Pero ang Pasko ay hindi pagiging perfect. Si San Juan Bautista ang tinanong at sinagot niya. Tinuturuan tayo na tunay saya spiritual na puso sa panahong ito. Sabi ni Juan sa mga tao, magbahagi tayo ng ating sarili sa mga nangangailangan at hindi paging makasarili at ganid. Sa mananiningil ng buwis ay huwag sobra at pagtubuan ng tao sa mga sundalo. Huwag gamitin ang kapangyarihan na tungkulin nila na mag-abuso. Nais ni Juan baguhin ang tao sa kanilang kinasanayanan. Kung tayo ang magtatanong kay Juan Bautista, ano kaya ipapayo niya sa atin para sabihin ng iba, huwag naman mahirap, yung madali lang. Ano kaya ang gagawin ko para makapasok si Jesus sa aking puso? Ano ba ang malaking tukso na dapat kong iwasan para maging masaya ang aking pamilya? Ano ang dapat kong baguhin sa aking buhay? Matanong na tunay na papaisip at hamunin ang sarili. Huwag natin antayin ang bagong taon para magkaroon ng resolution, kundi ang hamon ni San Juan Bautista para magsimula ito. Magdiwang tayo, hindi lamang sa kantahan, sayawan, tawanan, masarap na pagkain, salusal at magagandang dekorasyon, kundi sa pagbabalik loob sa Diyos. Yan ang pinakamagandang regalo sa Pasko para kay Jesus. May isang manunulat nagbigay ng halaga, naggasto sa Pasko sa marigalong maaring ilang libo, daan libong piso o milyon o sa manahanda ng pagkain, dekorasyon, libo-libo o milyon pa sa iba. Pero pagiging malapit kay Jesus, priceless, hindi kayang bilhin o tumbasan kahit gaanong kalaki. Simula na nobena, simulan natin ang kumpisal, ang tapat, sincere, honest sa pagsusuri konsensya at pag-amin ng kasalanan at pangakong magbabago ng sariling buhay at tanggaping awa at patawad ng biyaya ng Diyos. Let us pray. Prayer for the third week of Advent. Joy-filled giver of life, let the anticipation of your birth fill us with overflowing joy. May our excitement and anticipation be a sign to the world that you are always near. Amen.